Magtanong ka na. Sabi ko kay Tom habang sakay kami ng kotse niya at ihahatid niya ako pa uwi sa bahay ko. Alam kong kanina pa niya ako gustong tanungin tungkol kay Harriet. Ngunit nag-aalangan siyang magtanong sa akin. Kaya inunahan ko na siya. About what? Nakakunot na noon na tanong niya sa akin. Saglit lamang niya akong sinulyapan. Pagkatapos ay ibinaling na kaagad sa harapan ng kanyang mga paningin. Alam kong alam mo kung anong tinutukoy ko. Sagot ko sa kanya habang nasa daan nakatutok ang aking paningin. Narinig kong humugot ng malalim na buntong hininga si Tom bago nagtanong ng mga nais nitong malaman. Paano mo nakilala si Captain Harriet Del Fierro? Hindi ka naman mahilig makipagsosyalan. At alam ba niya na isa kang assassin? Ilang segundo muna ang pinalipas ko bago ko sinagot ang kanyang tanong. He is my schoolmate back in high school. At kung alam niya ang tungkol sa pagiging assassin ko ay hindi mo kami makikitang magkasama. I am his mission. Napailing si Tom nang marinig ang sinabi ko. I think dapat mo siyang iwasan, Shiva. Malalagay ang buhay mo sa panganib kapag nalaman niya na isa kang assassin. At lalong-lalo na kapag nalaman niyang ikaw ang kilabot na si Silent Assassin. Sinubukan ko na siyang layuan, ngunit pinagtatagpo kami ng tadhana. So I will cross the bridge when that time comes. Mabilis kong sagot sa kanya. Naisip ko lang na baka siya ang taong magpapahinto sa'yo sa pagtatrabaho bilang assassin. No, it won't happen. Walang sino man ang makakapagpatigil sa akin bilang assassin, kundi ang katarungan na hinahangad kong makamtan para sa pamilya ko. Hanggat hindi ko pa nabibigyan ng katarungan ng sinapit ng pamilya ko, hanggat patuloy na humihinga ang mga taong nag-utos na patayin ng pamilya ko, ay hindi ako aalis sa BAS. Always remember that, Tom. Buo ang kumpiyansa na sabi ko kay Tom. Tumangu-tango lamang siya at hindi na nagkomento pa, kaya hindi na rin ako nagsalita. Pagdating namin sa bahay ko'y pinapasok ko siya at pinag-usapan namin ang aming plano para sa pagkikita namin ni Rexor bukas. Hindi lang din nagtagal ang usapan namin at umuwi na rin siya para maghanda. Pagkaalis niya ay ibinagsak ko ang aking katawan sa ibabaw ng aking kama. Naisip ko si Harriet na iniwan namin sa likuran ng artificial na puno. I'm wondering kung nakita na ba siya ng mga kasama niya. Wala sa loob na dinama ko ang aking mga labi na mapusok niyang hinalikan. I'm sorry, Harriet. Magkaiba tayo ng mundo, kaya hindi tayo bagay sa isa't isa. Nasa liwanag ka, habang ako ay kadiliman ng tinatahak. Hindi ko alam kung anong magiging dulo ng kadilimang tinatahak ko. Masasaktan ka lamang sa akin, kaya mas mabuti na lamang nakalimutan mo ako. Kalimutan na lang natin ang isa't isa. Kanina ka pa? Tanong ni Rexor sa akin nang dumating siyang late sa pinag-usapan naming lugar kung saan kami magkikita. Sa isang hindi mataong park kami nagkita. Akala ko mag-isa lamang siyang makikipagkita sa akin. Ngunit may mga kasama pala siyang bodyguards. Halika na at baka may makakita pa sa akin na paparazzi. Hinila niya ako papasok sa loob ng puting van. Pagkapasok namin sa van ay agad niya akong sinibasib ng halik. Ngunit naiiwas ko ang aking mga labi. Kaya sa leeg ko tumama ang kanyang mga labi. Tila sabik na pinaghahalikan niya ang leeg ko. Kahit na may mga kasama kami sa loob ng van ng mga bodyguards niya. Teka, wag dito. Nakakahiya sa mga kasama natin. Ang swerte naman nila dahil nanonood sila ng live show. Gusto ko tayong dalawa lamang. Kunwari ay nakasimangot kong protesta sa kanya. Hayaan mo sila, Shiva. Wala naman silang pakialam kahit na ano pa ang ginagawa ko. Dahil ang trabaho lamang nila ay bantayan ako. Sagot ni Rexor. Muli sana niya akong hahalikan, ngunit itinulak ko ang katawan niya palayo sa akin. Shiva naman, alam ko na gusto mo ang ginagawa ko, kaya huwag ka nang magpakipot pa, okay? Gustong gusto ko na talagang matikman ang katawan mo. Buong kasabikang sabi niya sa akin. Narinig ko ang mahinang pag-ubo ni Tom na nakikinig lamang sa pinag-uusapan namin ni Rexor. Lahat ng usapan namin ay naririnig ni Tom, kaya dinig na dinig ang bulgar na mga salitang sinabi ni Rexor sa akin. Nakangiting sinampal ko kunwari ang kanyang bibig at pagkatapos ay pabigla ko siyang hinila ang kanyang kwelyo, palapit sa akin, bago pa siya makapagreklamo sa ginawa kong pagsampal sa kanya. Ang laswa ng bibig mo, Rex. Nakakahiya sa mga kasama natin. Kahit ano pang sabihin mong mga salita ay okay lang sa akin. Basta tayong dalawa lamang ang magkasama at walang ibang nakakarinig. Nakangiting bulong ko sa kanya.
Gagawin mo ba kung anong gusto kong ipagawa sa'yo? Kahit anong style ay papayag ka ba? Namimilog ang mga matang tanong niya sa akin, habang nakatitig sa harap kong natatago naman ang suot kong blouse. Ang matinding pagnanasa na kanyang nararamdaman para sa akin ay kitang-kita ko sa kanyang muka. Ang sarap talagang dukutin ang kanyang mga mata at ipakain sa mga hayop na katulad niya. Gagawin ko lahat basta tayong dalawa lamang at hindi dito. Nakangiting sagot ko. Binuksan ko ang 2 botones ng kanyang suot na polo at hinaplos ko ang kanyang dibdib para mas lalo siyang mag-init at pumayag na 2 lamang kaming magkasama. Nagustuhan niya ang ginawa ko at napapikit ang mga matang hinalikan ng aking braso paakit sa leeg hanggang sa aking tenga. Kilabot na kilabot ako sa ginagawa niya. Ngunit pinilit ko ang sarili ko na huwag manayo ang aking mga balahibo sa sobrang pagdidiri sa kanya. Hindi ko ine-expect na ganito pala kamanyakis ang isang sikat at tinahangaang artista na si Rexor Soriano. Muntik na akong mapaubo nang bumulong siya sa tenga ko. Kaya mo bang gawin yon? Tinanong niya sa akin ang nakakadiring bagay na yon. At lahat ng mga bastos na sinabi niya ay dito na mula ang mukha ko. Hindi sa galit, kundi sa pagkapahiya. Kahit nagdadrama lamang ako at sinasakyan ko lamang ang mga sinasabi niya, ay totoo naman ang pamumula ko dahil sa pagkapahiya. Hindi ko alam kung narinig ni Tom ang sinabi ni Rexor sa akin. Ngunit nahihiling ko na sana ay hindi. Dahil hindi ko alam kung paano haharap sa kanya dahil sa pagkapahiya. Dahil kailangan kong gawin ito'y sinakyan ko pa rin siya. Kahit na ang totoo'y gustong-gusto ko na siyang tukuran ngayon ng aking deadly needle. I told you, I will do anything but only just the 2 of us. Nangaakit ang ngiti na sagot ko sa sinabi niya. Sukat sa sinabi kong yun ay mabilis niyang inutusan ng driver niya na lumiko at magpunta sa guest house nito. Lihim akong napangiti. I will sew your mouth with my needles later. Sa isang rest house sa Laguna kami dinala ng driver ni Rexor. At paghinto ng van na sinasakyan namin ay agad niya akong hinila para bumaba. At halos kalad ka rin niya ako papasok sa rest house. Muntika na akong madapa dahil sa pagmamadali niya na makapasok. Kaya ang ginawa niya ay binuhat na lamang niya ako papasok sa loob ng isa sa mga kwartong naroon. Pagdating namin sa loob ng kwarto ay pabiglang itinapon niya ako sa kama. Kaya hindi ko napigilan ng mapatili ng bahagya sa pagkagulat. Shiva, are you okay? Nag-aalalang tanong nito na narinig ang ginawa kong pagtili. Siguradong nasa labas at malapit lamang ito sa rest house ni Rexor at nakaantabay lamang sa sasabihin ko sa kanya na mission accomplished. Saka lamang siya lalapit masyado sa bahay ni Rexor kapag nagawa ko na ang misyon. At saka kami aalis sa lugar na yon. I'm okay. Nakangiti kong sabi kay Rexor. Ngunit para kay Tom ang sinabi ko ng ito para hindi siya mag-alala. Excited ka na ba? Nakangising tanong sa akin ni Rexor. Hindi ako nagsalita sa halip ay itinaas ko lamang ang aking kamay. At nangaakit na sinenyasan ko siya na lumapit sa akin. Nanlaki naman ang mga mata nito at lalong lumarawan ang pagnanasa sa kanyang muka. Mabilis siya naghubad ng kasuotan at maski brief ay hindi nito itinira. Lihim na lamang akong napamura nang makita kong naguhumindig niyang harapan. Kahit kailan ay hindi ko pa naranasang makakita ng private parts ng isang lalaki. Ngayon lang. At pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang pagdumi sa aking mga mata. Sweetheart, nandyan ako. Nakangiti niyang dinamba ko sa kama. Ngunit mabilis akong umiwas at maliksi kong nahugot ang aking deadly needle at iniwan kong nakatusok sa aking pwesto. Nagawa pa niyang makaigit nang maramdaman ang sakit ng pagtusok ng karayom sa kanyang balat bago tuluyang sumubsob sa kama. Hinawakan ko siya sa balikat at pinatihaya. Sa ibaba ng pang-ibabang labi niya pala tumusok ang aking karayom. Napangiwi ako nang makita kong dugo na lumabas mula sa parte kung saan siya natusok. Napuwersa kasi siya kaya halos lumubog ang karayom sa kanyang balat at naging dahilan para dumugo ito. Nang masigurong patay na siya saka ako bumaba sa kama. Mission accomplished. Mahina ang boses na sambit ko para malaman nito at makalapit na siya sa tapat mismo ng rest house ni Rexor. Para paglabas ko'y mabilis kaming makaalis. Akmang lalabas na ako sa kwarto nang maalala kong ginawa niyang paghuhubad sa harapan ko. Nakapikit ang mga mata ko na hinagisan ko ng karayom ang kanyang pagkalalaki. Hindi ko na inalam kung saang part ba ng pagkalalaki niyang tinamaan ang aking karayom. Hindi na ako interesado pang malaman kung natusok ba ng aking karayom ang gusto kong tusukin o hindi. Dali-dali akong lumabas ng silid para makalabas sa rest house na ito.
Ngunit pagbukas ko ng pintuan ay tama-tama namang kakatuksa ng isang bodyguard ni Rexor. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang ginawa ko sa boss niya. Pinatay mo ang aming boss! Galit na bulalas nito ngunit bago pa man niya ako magawang atakihin ay inunahan ko na siya. Hinawakan ko ang kanyang balikat at tinuhod ang pagitan ng kanyang mga hita. Akmang sisigaw na ito ng malakas ngunit mabilis kong tinakpan ng aking palad ang kanyang bibig. At 3 beses na inuntog ko ng malakas sa gilid ng pintuan ng kanyang ulo. Walang malay na bumagsak ito sa sahig. Sorry, pero nakita mo ang mukha ko kaya hindi ka na dapat pang mabuhay. Kausap ko sa walang malay na bodyguard ni Rexor. Hinugot ko ang aking deadly needle at bahagya ko lamang siyang tinusok sa kanyang leeg. Bahagya lamang ang ginawa kong pagtusok sa kanya. Dahil kahit naman hindi malalim ang pagkakatusok ng karayo may epekto pa rin basta matusok lamang ng aking karayo. Gado, nakita! Hindi na ituloy ng kasamahan nitong bodyguard ang sasabihin sana nang makita nitong patay na ang kasama nitong bodyguard. Napamura ito ng malakas. Pagkatapos ay mabilis na hinugot ang baril na nasa tagiliran niya. Mabilis naman na naging pagkilos ko. Hinugot ko ang karayom na itinusok ko sa leeg ng lalaking nasa harapan ko. At mabilis na inihagis sa bagong dating na bodyguard. Eksakto lamang na naitutok niya sa akin ang kanyang baril. Ngunit hindi na niya nagawa pang kalabitin ang gatilyo ng baril niya. Tila naging estatwa ito na hindi gumagalaw at may nakatusok na karayom sa tapat ng noo. Bago unti-unting bumagsak sa sahig. Nawala ng buhay. Nakasalubong ko sa living room ang driver ng sinakyang van namin. Tapos na agad kayo ni Boss Shiva? Tanong niya sa akin habang nakangisi at malisyoso ang tingin. Lumapit siya sa akin at walang paalam na bigla na lamang hinaplos ang aking kaliwang braso. Kung papayag ka lang magpa-score sa akin ay ibibigay ko sa iyo lahat ng naipon kong sahod mula sa pagiging driver ni Sir Rexor. Sinisigurado ko sa iyo na mas mag-e-enjoy ka sa akin kaysa sa kanya. Dahil mas magaling ako sa kama. Kausap niya sa akin habang patuloy na hinahaplos ang aking braso. At ngayon ay halatado ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Sure. Nakangiti kong sagot sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang kamay na humahaplos sa aking braso at itinurok ko sa kanyang pulsuhan ng aking deadly needle. Hindi niya napansin ang karayom sa aking kamay dahil ang kanyang isip ay nakapokus lamang sa paghaplos sa braso ko. Ilang segundo lamang ay unti-unting naburang ngiti sa mga labi nito bago tuluyang bumagsak sa sahig. Yan ang bagay sa mga manyakis na katulad mo. Pareho lamang kayo ng boss mo na manyakis. Galit na kausap ko sa wala ng buhay na katawan ng driver ni Rexor. Kahit patay na siya ay tinadyakan ko pa rin siya sa tagiliran bilang ganti sa ginawa niyang paghipo sa aking braso. Pagkatapos ko siyang patayin ay naglakad na ako palabas ng bahay. Ngunit bigla akong napahinto nang makita ko ang mga CCTV na nakapalibot sa akin. Siguradong na-record nito ang ginawa ko. Kaya sa halip na dumiretso ako sa labas ay bumalik ako sa loob at hinanap sa mga kwartong naroon kung nasan ang monitor ng CCTV. Sa silid na mukhang si Rexor ang may-ari na tagpuan ko ang monitor ng CCTV. Agad kong binura ang na-record at sinigurado na hindi na yun maibabalik pa pagkatapos ay tuluyang kong sinira ang monitor bago tuluyan lumabas ng rest house ni Rexor. Let's go? Nakangiting tanong sa akin ni Tom na nasa tapat mismo ng gate ng bahay ni Rexor. Bahagya akong ngumiti bago sinagot ang kanyang tanong. Let's go. Shiva! Pagkapasok namin ni Tom sa opisina ni Ninong Rafi, ay salubong sa amin at nakaplaster na agad sa kanyang mga labing isang matamis at natutuwang ngiti. Congratulations to both of you for a job well done. Bati niya sa amin ni Tom. Akala ko'y mahihirapan kayo sa mission dahil may mga bodyguards na laging nakadikit kay Rexor. Yun pala ay hindi. The job was very easy and even Shiva alone could do it. Nakangiting sagot nito na bahagya akong sinulyapan. Bahagya lamang akong ngumiti at hindi nagsalita sa kanyang sinabi. As usual, the complete payment is here. I already divided it into 2 parts. Ani Ninong. Pagkatapos iabot sa amin ng tig-isang sobre na may lamang makapal na salapi. As of now ay magpahinga na muna kayo, lalo na ikaw Shiva. May mission na dumating ngunit sa ibang assassin ko ibibigay to make it fair to them. It's okay, sir. Makakapag-focus ako sa clinic ko kung ganon. Sagot nito. Pagkatapos ay tumayo ito at nagpaalam kay Ninong Rafi. Bago ito lumabas ay tinanguan muna niya ako, na sinagot ko lang din ang tango. Paglabas nito may hindi nagtagal nagpaalam na rin ako kay Ninong Rafi.
Akmang pipihitin ko na sana ang pintuan palabas ng opisina niya nang marinig ko ang pagtawag sa pangalan ko ni Ninong Rafi. Nagtatanong ang mga mata na nilingon ko siya. Malapit mo nang maabot ang 10, Shiva. Itutuloy mo pa ba ang balak mo? Seryosong tanong niya sa akin. Yes. Walang gatol na sagot ko sa kanya. Ang ibig niyang sabihin na malapit ko nang maabot ang 10 ay ang taong na-assassinate ko para makausap ang pinaka-head ng BAS. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong makausap ang BAS. Kaya kapag nakaabot na ako sa 10, sana ito pa rin ni BAS ang kanilang pangako. What if hindi tumupad ang BAS at hindi ka harapin ang pinuno namin? Seryoso ang mukha na tanong niya sa akin. Tila ba sinusubukan niya kung anong magiging reaksyon ko sa kanyang sinabi. Then I will be the BAS #1 enemy. And I will destroy this organization. Buong katapangan kong sagot sa kanya habang naniningkit ang aking mga mata. Bullshit! Hindi ka dapat mag-isip ng ganyan sa organisasyon na bumuhay sa'yo. Mataas ang tono ng boses na sigaw ni Ninong Rafi. Sabay hampas sa kamay nito sa ibabaw ng mesa. Muntik na nga akong mapaiktad kung hindi ko lamang napigilan ang aking sarili na huwag magpakita ng anumang emosyon sa kanya, maliban sa galit. Tama ka, Ninong Rafi. Ang BAS ang bumuhay sa akin. Ngunit sila rin ang pumatay sa akin. Kaya kung ayaw nila ng gulo ay dapat tuparin ng BAS ang ipinangako nila. Walang emosyon na sagot ko sa kanya. Huminga ng malalim si Ninong Rafi at nagpatango-tango lamang. Hindi na siya nagsalita at nanatiling nakatingin lamang sa akin na blanko ang ekspresyon sa kanyang muka. At dahil hindi naman na nagsalita si Ninong Rafi, ay itinuloy ko na lamang ang naudlot kong paglabas. Walang sino man ang makakapigil sa aking paghihigante at paghahanap ng hustisya para sa mga mahal ko sa buhay. At kapag hindi tumupad ang BIS sa ipinangako nila sa akin, ay makikita nila kung paano magalit ng tuluyan si Silent Assassin. I woke up early to do a morning exercise at para bumili na rin ng debarbo. Siguradong nasa front line ng mga pahayagan ngayon ang nangyaring pagkamatay ni Rexor. Sakaling natuklasan na ng kung sino mang tao ang bangkay nito sa loob ng kwarto. Ano kayang kasalanan ni Rexor at pinatay siya ni Silent Assassin? Narinig kong tanong ng isang babae na nauuna sa aking pagtakbo ng mahina. Baka salot din sa lipunan ng artistang yan at hindi lang natin alam. Di naman kasi pumapatay si Silent Assassin ng mga inosenteng tao. Kaya tsak na may malaking kasalanan si Rexor. Nabasa mo naman kung paano siya namatay, di ba? Hubot-hubad, tapos nakastrong pa ang niya. Tsak na may ginagawa sila nang patayin siya. Sagot naman ng kausap nitong babae na natatawa pa. Nasa naman kaya ang babaeng kasama niya? Nakita kaya siya ni Silent Assassin? Curious na tanong ng unang babaeng nagsalita. Hindi kaya isang babae si Silent Assassin? At pagkatapos ay inakit niya si Rexor? At dahil mahilig itong si lalaki sa ganun, kaya agad na pinatulan ang babae at dinala sa rest house niya para dun sila magpakasarap. Ngunit malas niya dahil si Silent Assassin pala ang babaeng kasama niya. Kaya napatay siya ni Silent Assassin nang walang kahirap-hirap. Tila detective na sabi ng babae. Natawa naman ang babaeng kasama nito sa istoryang nabuo sa isip ng babaeng nagsalita. Baliw ka ba, Gemma? Hindi ako naniniwalang babae si Silent Assassin. Hindi kaya kayang gawin ng isang babaeng mga ginagawa ni Silent Assassin, okay? Kontra ng babae sa kasama na Gemma pala ang pangalan. Hindi ko narinig ang sagot ni Gemma dahil bumilis ang pagtakbo ng dalawa, samantalang ako'y nagpaiwan lamang. Lihim na lamang akong napailing dahil sa konklusyon na nabuo ni Gemma tungkol kay Silent Assassin. Nakachamba ito dahil tama ang mga sinabi nito. Dahil narinig ko ng balita tungkol sa pagkamatay ni Rexor Soriano sa dalawang babaeng nag-usap malapit sa akin, kaya ipinisya kong huwag nang bumili ng dyaryo. Kaya sa halip na lumabas ako sa gate ng subdivision kung saan may nagtitinda ng dyaryo sa ganitong oras, ay umuwi na lamang ako para magpahinga. Haretz POV. Mahigpit kong naikuyom ang aking mga kamao nang ibagsak ng aking superior sa ibabaw ng mesa sa aking harapan ng isang dyaryo. Kahit hindi ko tingnan kung anong nilalaman ng balita at kung bakit galit sa akin ang aking superior. Nabasa ko na kasi kanina bago ako pumasok sa police headquarter ang tungkol sa ginawang pagpatay ni Silent Assassin kay Rexor Soriano. Nakita mo nang nangyari, Haret? Naunahan ka na naman ni Silent Assassin. At ito'y dahil sa kapabayaan mo. Galit na paninermo niya sa akin. Yes, it's my fault so I couldn't talk back with him.
Kung hindi kasi ako nalasing noong party ng ama ni Rexor ay nasubaybayan ko sana siya at nalaman ko kung sino-sinong mga taong nakausap niya bago siya namatay. Ngunit nalasing ako at basta na nakatulog na lamang sa likuran ng artificial na puno. It was my embarrassing moment. Never akong nalasing habang nagtatrabaho. Ngunit ng gabing yun ay hindi ko napigilan ang aking sarili na maglasing because of Shiva. Matinding paninibugho kasing naramdaman ko pagpasok pa lamang niya sa loob ng party at nakita kong may kasama siyang lalaki. Ngunit mas lalong naragdagan ng paninibugho ko nang makita kong isinayaw ni Rexor at dikit na dikit ang kanilang mga katawan habang nagsasayaw. At tila enjoy na enjoy naman si Shiva habang kasayawang artista. Pakiramdam ko'y ibang-ibang Shiva na nakita ko ng gabing yon. Sa Shiva na ilang beses ko nang nakasama at nakausap. She seemed a different person. At kung hindi ko lang alam na wala itong kakambal, ay iisipin ko na kakambal nitong nakita ko sa party. I'm sorry, sir. It won't happen again. Paumanhin ko. I'm at fault so I couldn't reason him. Kaya wala akong choice kundi makinig sa kanyang sermon at tanggapin ang mga hurtful words na pinagsasabi niya sa akin. Bakit lagi kang nauunahan ni Silent Assassin? Bakit hindi mo siya mahuli-huli? You used to be the best police officer when it comes to catching criminals. Pero bakit hindi mo mahuli-huling lintik na Silent Assassin na yan? Halos lumabas na ang litid sa liig nito dahil sa matinding galit sa akin. Hindi ko alam kung bakit ngunit may pakiramdam akong pinag-iinitan niya ako.